Hello, what's up mga lods? So back again with another video. Tagal natin hindi nakapag-post. So for this first video sa 2025, mag-product review muna tayo. Ang ipa-product review natin is yung GNC Whey Protein nila, 100% whey protein. At makikita nyo to dun sa website ng Watsons dito sa Singapore. So anyway, not yet sure pero baka mag-expand pa yun in other countries. I know nagsara yung GNC sa Pinas, so maybe bubukas uli sila. So with that, pwede rin kayo pala umorder online. Yan, ito. So simulan na natin at pasok intro muna. Okay, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-sub and pa-thumbs up para sa support sa video na to at tuloy-tuloy na yung postings natin dahil meron na tayong maayos na mic. Yung isa mahirap yung last time na mic ko. Mahirap siya ikabit. So yun, challenge yun. So yan. And yun, I hope na tuloy-tuloy yung postings na natin dito. So more on product reviews na tayo, mga lods. Simulan natin kagad nun sa may likod niya. Sa likod nung product na to, nutrition facts. Ang flavor na chine-check ko ngayon ay yung 100% whey chocolate supreme na 2 kg, 2,000 grams, 2,112 grams to be exact. So nakalagay dito sa directions niya, mix 1 scoop of cold water with your favorite beverage, blend well, best enjoyed post-workout and throughout the day, as an additional source of protein, get ready to perform like a pro. Okay, anyway, yan. So, dun sa tub na to, ng 2 kg na tub, about 4 pounds, yan, meron siyang 64 servings. So, 64 servings na to, that means 64 scoops ang laman nito. So, let's say na magwa 1 scoop a day ka, every day, so mga 2 months supply to. Alright? 64 days, yan. So, yung calories niya, 120, napakababa nito, compared dun sa mga ibang brands out there. And mabilis na to ma-burn itong calories na to. So, very low calorie to, tapos high protein, low carbs. So, tingnan natin yung fat nito, 1 gram lang, cholesterol 25 mg, so mababa siya. Sodium 170 mg, pampalasa yon. Yung salt. So, cholesterol, let's see, so yeah, 25 mg. Carbohydrates niya is only 3 grams. 1 gram ng dietary fiber, 1 gram ng sugar, 0 added sugar. So, more on artificial sweeteners yung laman nito. In 1 scoop is around 25 grams of protein. May mga vitamins to. Siyempre, source nito is from milk. So, meron siyang calcium, onting iron, and potassium. So, hindi yun yung concentration natin. So, dun tayo sa mga protein. Protein is 25 grams. So, may mataas yung servings nito compared sa other brands. And doon, titingnan natin sa ingredients. Whey protein isolate yung first ingredient niya. So, that means quality protein yung source. Pero, mix siya with whey protein concentrate, yung basic type ng whey protein. So, medyo parehas yung formulation nito compared if compare natin sa Optimum Nutrition na brand na whey protein, 100% whey protein. Ganun rin. First ingredient niya is whey protein isolate. And the rest, flavorings na to. So, cocoa powder, yan, flavors, salt, silicon dioxide, sucralose, lecithin yan. So, yung mga flavorings na nito, tsaka yung anti-caking agent, so para hindi siya tumigas. Yan. Pag matagal nang naka-store. So, nakalagay dito, contains milk, distributed sa US. Ito. Tingnan natin. No artificial flavors, no artificial colors, no preservative, and gluten-free. Yan. So, yung mga sikat na ngayon ng mga allergic sa gluten. Yan. Pwede sa kanila ito. Naturally, ang whey protein naman is gluten-free. Lactose, meron tong onting lactose kasi hindi naman to, hindi naman nila tinanggal talaga. Hindi naman to siya zero lactose. So, meron tong onte. Kung sensitive kayo sa lactose, why not try? Kasi mababa naman yung percentage niya. Maybe why not try mga mga 1 serving first, see paano yung digestion rate nyo. Kung tolerable siya, pwede nyo siya continue. If not, I'm so sorry, pwede need nyo pumalit ng ibang supplements. Maybe yung mga straight aminos na tablets, ganyan, yung mga wala ng lactose. Yan. Soy protein, veggie protein, mga ganyan. So, in my own opinion, itong brand na to is very well known. Almost 90 years na sila. Almost 90 years na sila dito sa market, sa supplement industry. Yan.
nakalagay rin dito is 65% yung whey protein isolate nila compared sa whey concentrate. So truthful labeling ang kiniklaim nila dito, established na brand. So andun na rin yung kanilang reputation to preserve. Yan. So nakalagay dito is pwede mo siyang ilagay sa shaker bottle, pwede mo siyang i-blend, pwede mo siyang kainin, ihalo sa oats. Yan. So nakalagay sa recommendation is 1 to 2 scoops after weight training, cardio, or game time. Enjoy 1 scoop on non-training rest days to help meet your protein needs. So correct naman siya. Ang best intake nito talaga is after training for muscle recovery. Tapos yung absorption rate is mas mataas ng ganun after training. And kung non-workout days, pwede rin naman. Kung hindi nyo ma-meet yung protein requirements nyo for that day, pwede nyo siyang intake. Ayun. So, quality siya. Quality siya. Pwede siyang, ito yung mga usual range na panlaban sa mga, or within the same line as Optimum Nutrition, Muscle Tech. Ayan. So, GNC, napaka-well-known yan sa US in terms of sa kanilang sports range na supplements. Ayun guys, kung meron kayong tanong about this review or kung may gusto kayong i-review natin, lagay nyo lang sa comment section. Gagawin natin yan soon. Pupost natin soon yan. So, minimal editing ang gagawin natin para tuloy-tuloy yung postings. Tuloy-tuloy yung information. And guys, kung nasan man kayo, stay safe. I will see you in the next video. Peace.